Hello, good evening. This is Ate Del Dumondon. Updating in Hong Kong. Lalabas lang ako sandali. Bili ng McDo chicken and burger for me and Miss Ling. And one of our bisita tonight coming late. There. Oh, I'm so tired and really it's nice to go home. It's nice to go home for good. There, I'm so bored to look after an old man alone. We're just two together in one flat. There, how can you be happy? It's good. There's YouTube, but it ruining my eyes also. There, medyo nagbo-blur ng aking mga mata. So I just play the vlogs, the live, mag-comments ng konti kasi naduduling ng aking mga mata because I don't have sleep at night. So this is Apido. Hindi nagre-reklamo, but I'm telling you the truth. My eyes really is too heavy because no sleep every night. Only late at night, early in the morning, nakakailip. There, pag naabutan ko si Kuya Bal, malabo pa ang mata ko noon. Imagine that. Before I can sleep middle of the night so I can open early live from the ambassadors, Kuya Bal, but this time nabago. There, hindi yung yung pagtulog ko ito kasi hindi maganda. I don't know because si Miss Ling lakad ng lakad sa CR, so hindi ako nakakatulog, and then every time after sa CR, ayun, naghahanap ng makain sa lamesa. Hindi naman pwedeng kain ng kain pag alanganin yung oras na lahat natutulog, siya ay kumakain, nagkakape. Buti pa siya tulog ng tulog. Kung gusto niyang matulog anytime, pwede siyang matulog. There. Today wala kaming invitation kasi may sakit yung mag-asawa dun sa kabila. So there, he can rest longer. There. Ang ganda ng ilaw, oh. Ng ilaw yan. There. Pero naantok maglakad. There. Gusto kong kumain ng ice cream sa McDo. Then bibili ako ng dinner namin mamaya. There. Bili ako ng drinks. Wala kaming drinks. Wala kaming pagkain bukas. Uy, good Lord. Kasi wala pa yung dalawang babae na bibili ng pagkain, lutong pagkain sa kanilang lugar. Sa amin dito, hindi basta-basta. Dun sa Kusube, may mga mabiling makain, naluto na yung mga ham leg, ham hog. Yung mga lechon, ay mga roast ham hog. Yung party ng legs ng baboy. Ay, sarap nun. Kaso hindi ako makapagluto sa amin wala kasi kaming oven. Simpleng kalan lang ang aming lutuan. There, nandito ako. Dito lang ako, nasa taas kami. Oh. From Central to up here, then opposite the church gate. Yun na ang bahay namin ni Miss Ling. Building namin. There, ilang months na lang. Iwanan ko na siya. Anong feeling kaya yung ang tagal mo dito sa Hong Kong and then mag-for good ka? There. Kiling sana kung yung nag-for good ka, may nagpapadala ng pera. Sarap ng buhay nun. Pero pag mag-for good ka, asahan mo yung hawak mong konting pera, paano na kaya? There. Kailangan maghanap buhay. But I want to rest because I've been in Hong Kong for too long. I need to rest. Siyempre, sa totoo lang,
ang sweldo natin every month dito, wala tayong naiipon talaga kasi ano na, ganyan talaga ang buhay ng Pilipino. Pag sweldo, padala sa Pilipinas, marami tayong babayarin din dito sa Hong Kong. Hindi ko lahat kinuha na babayarin. May PhilHealth, may SS, may kukuha ka pang ano sa ano mga hinuhulog-hulugan sa bangko para lang lumaki yung pera mo. Sa Pilipinas, maraming babayarin. Kung nakatira ka sa pamilya mo, magulang, syempre hindi naman pwedeng hindi mo sila padalhan. O babayaran ng tubig, kuryente, lahat-lahat, pagkain, gamot, imagine that, paano ka makakaipon? Ang tagal ko dito, may naiipon naman ng konti, pero yan, pinaparepair natin yung bahay natin. Kung maliit ka ng sasakyan, malaki din ang gastos noon. Imagine that, hindi basta-basta. Unless na wala kang papadalhan sa Pilipinas, wala kang babayarin, makakaipon ka talaga. Kaya sa akin, nagkataon na medyo okay na ang buhay ko, kaya nagkataon naman na yan, nandyan ang Kuya Bal, kaya dyan ako nag-start. Hindi na baling basta may konti lang akong naipon, konti lang. Basta may maipadala ko kay mother, mabayaran ko yung SS ko, yung banks ko naman nabayaran ko na yun, yung life insurance yun, money life insurance. At least nabayaran ko na rin, kaya yun, free tayong tumulong kay Kuya Bal, share natin sa sweldo. Yan, laki na sana ang pera natin kung hindi tayo tumutulong kay Kuya Bal. Pero I'm happy to help Kuya Bal. Pero pag uwi ko, I'm not so sure about everything. Siyempre may dinaramdam tayo, nandun si mother, buti hindi na siya nagkakasakit masyado. Buti nandyan si Michelin, kuhanan natin ng pang-emergency kung wala na. Yun ay, ang ingay. Masarap, mahirap ang buhay ng OFW. Pero karamihan naman yung happy, Ako, natapos ko ng mga yun. Saan kami namamasyal, nagtatambay dyan sa Central, kung saan sulok ng Central. Ayun, ilang beses na rin nakapunta ng Macau, sa China, sa parte ng China, nung hindi pa mahigpit ang China noon. Ay, ang sarap pumunta ng China, mag-shopping there. At least one time nakapunta na tayo ng Singapore. Tama na sa akin yun. Hindi ko pinapangarap na puntahan lahat ng sa Pilipinas ko nga, hindi ko nga napupuntahan hanggang sa lugar lang namin. Sa Manila, kung saan kami nakatira, at San Fernando, La Union, doon lang yung namamasyal. Hindi ko hilig yung mga yun. I prefer to stay home and do my gardening, cleaning my house. I'm happy already that way. Kaya yan, nag-iedad na rin tayo. Hindi ko feeling na may edad. Talaga. Parang ang feeling ko, yung dati pa rin. Pero dahil nga yung sakit natin, hanggang ngayon hindi pa nawawala. Yung sabi nga ng doctors, laging nandyan na. Hindi na mawawala. Yung feeling natin na uneasy. Ang gusto ko yung makatulog ako, tapos yung paa ko parang yung mga litid ng legs, yung sa baba, legs, yung paa sa baba, pati yung daliri ng paa. Ay, talaga yan. Parang hinihila talaga. Kaya hindi maganda ang natin. Karamihan pag nandun tayo sa bahay, walang shoes, yung parang frozen talaga. Yung parang yung feeling mo, yung makapal, parang papel yung balat, yung yung skin mo. Kaya ginagawa ko, minamasahe ko yan ng slowly.
para yung dugo uubra. Kaya mahirap. Yan ngayon, yung kawawa din yung isang kaibigan ko, kala niya simple cancer lang yun sa kanya sa ovarian cancer, kaya stage 1B. Ngayon aywan kung anong stage, kaya inoperahan. Dati hindi nakita dito sa Hong Kong, nung nagbakasyon sa Pilipinas, doon nakita na may bukol siya sa lungs yata yun. Ngayon nagti-treatment na, nag-start na ng treatment. Aywan ko lang kung kailan ang operasyon. Alam mo, pag yung maliit ang katawan mo, yung hindi ka palakain, tapos nagkasakit ka, ay madali ang buhay. Maraming nakikita ko na may cancer dito dun sa shorts feed sa Facebook. Wow, mga Pilipina, ilan na yung may isang namatay, tapos yung isa pinauwi. Yung isa din tinirminate ng amo habang nandun sa hospital. See, imagine that. Ang hirap ng buhay ng Hong Kong pag yung hindi malakas ang katawan mo, kulang sa pagkain. There, at least sa akin, mas mahaba ang buhay ko kaysa sa mga amo ko, yung mga silang pamilya. Dahil sa cancer, namatay sila ng maaga. Ako lang ang pinakaswerte talaga. At saka yung isang, nila, yung in-laws na pamangkin. Ay, sabi okay naman na raw siya, okay na siya. Pero hindi natin ang cancer kasi bumabalik yan. There. Oo. Pag may cancer ka na talaga, especially sa internal body, ayan, hindi mo sabihin na okay ka na. Kasi yung pag sa kaloob-looban ng katawan, ang dali mong talaga, manghina. Kahit na matreatment ka na, hindi mo yung hindi agad-agad na magamot ka. Kaya nga may waiver kasi kaya pag once may mangyari sa'yo, hindi kasalanan ng hospital, hindi kasalanan ng doctors, di ba? Kaya Max Spencer, parang gusto kong pumasok dyan. Titingin lang ako kasi matagal na akong hindi naka-shopping talaga. Kasi hindi naman ako naka-attend na ng parties like kagaya noon. Yung mga Philippine Consulate Program, yung yung mga association. Ngayon wala na, matagal na nawala ako sa limelight. Dito lang sa baba namin. Daming mabili. So kung Baileys, yun yung cream. Ito yung cream, masarap yan. O yung parang itlog. There, yan yata yan yung parang itlog. There. Ewan ko kung magkano ang price nito. This is 199 Hong Kong dollars. Masarap ito, pero matapang siya, pero masarap siya. Paunti-unti lang naman. Pag titikim ka, huwag yung laklakin. Egg yolk advocate. 179. Nahanap ko yung cream. One day, bibili ako dyan kahit 2 piraso lang. 199. Masarap yan. Coffee liquor. There. I never tried this one. Yung isa lang yung pwedeng ihalo sa sa cake, sa dessert, pang dessert. Pero masarap siya. Matamis na coffee talaga. Magkano kaya yan? 99. Same with the Baileys. There. I'm buying the 3 donuts. $10 each. There. Ano yan? Cinnamon. My favorite cheese, nandito, there. Pero naghahanap ako ng cheese fondue, yung niluluto siya, tapos isawsaw mo yung cubes na French bread, and then my ham, my roast chicken, and everything. Wow. Pero wala sila, kahit saan ako pumunta, wala. It's out of the shelves now yata. Yung blue cheese, yung mabantot. Mabantot pero masarap. Mrs. Ling loves this thing. Mamahal ang mga cheese. Yeah, mamahal. Goat cheese. Very soft siya, oh. See, lambot. Really cheese there. 199. This is one I like. Mabigat siya, but I like. Even though frozen ang aking mga daliri, I'm not feeling okay, but it's right. See, pwedeng magbestida kaysa yung rubber shoes na gagamitin sa bestida, di ba? Mas maganda na ito.
Maganda yung pangharabas sa Pilipinas. Long time I did not buy in Marks Spencer before. I always buy. Kasi lagi akong lumalabas, nag-day off. This time is hindi na there. I think I need to buy. I charge Miss Ling. That's for now. I need to turn off. Bye.